ka-EA support. Today's video, nandito tayo sa bubong na naman namin para i-update ang pinaka-actual na itsura sa ngayon. Ayan. So nabago na nga ng tuluyan itong kabilang side ng ating bahay. Ayan. Actually kasi itong katabi nga is continuous na nga ang paggawa. Ayan. So ang siste, ito yung last time na nailang nga yung ibon natin, no? Pero sana mamaya bago gumawa sila kuya dito dumating na si Chocolab, bago pa dumating yung point na ayan, na magagawa sila para hindi mailang si Chocolab. Ayan. So buti pa sila dito sa kabila is may pampagawa, no? Ay wala pa eh. Pero kung magiging blessed tayo today sa ating south trace, hindi malabo mangyari na makapagpa-adjust din tayo ng bahagya at magawa ko na yung possible na bagong location ng loft, no? Pero yung kagaya ng sabi ko nga, tatanggalin na talaga yung loft dyan sa ibabaw ay sa labas. Ayan, no? Ito yung kanilang kabilang gilid. Ayan, no? Sarap talaga pag nasa ibabaw yung location ng loft, no? Lalo na pag may arrival, hindi na sila mahihirapan na bumaba at pumasok. Ayan. So possible deadline ng ating loft dyan sa harap is March katapusan, at yun din yung tapos ng south trace ng MacArthur, no? So check natin kung aabot tayo sa MacArthur. Meron pa naman tayong MacArthur banded, tapos possible next week or next Sunday is start na ng first lap ng BBCM. Ayan. So may konti tayong adjustment regarding sa derby na ating sasalihan na club, no? Specific na mga club. So sa ako na i-reveal kasi medyo nahihirapan din ako sa schedule. Ayan, so ito yung aming bubong, oh. Ayan, maano na, makalawang na. Pipinturahan ko to soon pagdating ng summer. Medyo maulan pa kasi madalas eh. Ito yung pinakalikod. Itong likod na to sa akin pa to eh, no? So Tayabas Quezon ng release ng training ngayon sa BBCM. Parang third to the last or fourth to the last training ng BBCM bago dumako sa first lap derby ng OB BBCM, no? So magiging 7 laps derby yung old bird, pero yung young bird 6 laps lang. Ayan. So yun yung kondisyon ng ating loft sa baba. Napakasarap mag-abang ng kalapati pag nandito ka sa may medyo mataas, no? A few moments later. Date tayo mga ka-EA. Time check natin. Pasado 8:30 na mga kalapatids. Ayan. So dili nga yung pinaka magiging release ng club training natin sa BBCM, o possible na mailipat pa, no? O ibaba dahil toy-toy yung pag-ulan sa gawing Quezon. So actually wala sila sa Tayabas ngayon, nasa Sariaya sila. Pero may chance na ibaba pa ng Laguna gawa ng maulan na rin sa Sariaya. So meron tayo dito na mga pa-priority na breeding. So magmamadali tayo ng pag-breed dahil yun nga pala, yung OLR Alegre One Loop Race is plano nating salihan sa season 2. So paano nga ba makasali doon sa mga ibang kalapatids natin na naghahanap ng kumpletong detalye? Actually kailangan nyo lang i-follow yung Alegre One Loop Race na page. So nakapost naman doon, pero bilang briefing, so meron akong mga idea na i-share sa inyo kung ano yung mga kailangan na detalye nyo para sa One Loop Race. So meron silang tinatawag doon na perching fee tsaka activation, no? So yung pinaka-perching fee doon is 2,200. Tapos yung activation after 80 kilometers na training no One Loop Race, saka ka lang magbabayad na additional 4K or 4,000 pesos, no? So paano makasali doon? So start ng March 1 until May 31 is yung pasahan ng entry ng One Loop Race. So minimum 3 birds per team or per entry name. Ayan. So meron na tayong mga plano, meron na ako nakausap ng mga kalapatids na nagtiwala. So possible team A and team B ang mabuo ni EA Loft TV para makasali na tayo dyan. Pero tentative pa yon, pero may mga kinakausap na tayong mga tao. So tayo magbibreed ng linyada, sila naman yung magpe-finance, no? So yun yung usapan. So lahat ng kailangan ng ibon, maintenance, akin na lahat yun. Tapos yung mismong pagpunta sa Binangonan, Rizal, sa One Loop Race ng Alegre is tayo nagagawa nun. So yung iba, mga OFW kasi to eh, meron tayong kausap na naka-base na sa New Zealand. Tapos meron din tayo isang tropa na rin natin na taga Saudi na si Sir Kelvin. Ayan. So yun yung plano.
So, instead of magbibreed tayo ng Team South, uunahin ko na muna yung pang one low price ng Alegre, no? So, kung dalawang team ang ating bubuuin, possible dapat at least 10 birds ang ma-breed ko kasi kasama na yung backup o yung pang replacement, no? Ayan. So, pagka dumating na yung time na nakapag-breed kayo mga kalapatids, minimum 30 days old dapat yung ibon up to 70 days old. Tapos, dapat vaccinated ng pang PNB yung pinaka-ibon na isasali ninyo. Tapos, dapat at least 2025 series banded. Any commercial ring, club ring, or personalized ring band na naka 2025 yung naka-indicate. Ayan, meron na nagagawa dito sila kuya. Ayan, no. So, yun yung rules and regulation ni one low price Alegre, no. So, napakaganda ng papremyo sa darating na season 2. Anyway, congratulations din sa lahat na nakapagpa-uwi at dun sa top 20 ng season 1 ng Alegre one low price. Ayan. Sobrang successful ng one low price, kaya ayan, nainganyo na tayo ngayon na sumali. Actually, dapat makapagpasa tayo na mas maaga dahil nga nung season 1 pa lang hindi pa umabot yung deadline nung pinaka deadline ng pagpasa ng entry ng ibon. Is close na nila agad kasi napakarami nagpasa ng entry. So sa ngayon, check natin kung aabot tayo ng season breeding. Pero yun nga, pipilitin natin na makapag-breed ng 2 batch ng mga isasali doon sa one low price. Meron naman na tayo dito mga naka-ready. Pagbabangga-banggain ko na lang to. So yung pang south natin, i-delay na muna natin yung breed nun. Pa-prioritize nga natin yung sa Alegre one low price. So, tama po ba yun? Okay, BBC Manila 8:39 Sariaya, Quezon 1, 2, 3 Release! Release! Ayan po mga ibon po natin. Good morning, good morning, good morning po mga idol. Ayan po sila. Pakikabog, 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 pakikabog. Ayan po, napakarami pong ibon. Pakikabog, pakikabog. Sa likod, sa likod, sa likod, sa likod. Ayan po, kabog, kabog. Pakikabog, pakikabog. Ayan po, patuloy pa rin po lumalabas sa mga ibon po natin. Napakaraming ibon, maraming salamat po mga idol. Pakikabog, pakikabog. 75 years later. So yun mga kalapatids, bali dumating na si Chocolate. Ang problema, hindi na tayo makapasok sa mga top speed. So isang sinyales na nag-off na yung ibon or regard siguro sa air distance. Baka hindi na ito yung pinaka comfort zone ng kanya air distance. So 1,114 para sa kanya naging speed. Ayan na ibon natin. So oras na para magpahinga. At oras muna para magpahinga muna tayo sa pooling, no? Kasi hindi na tayo umaabot dun sa speed na gusto natin. Pero at least nakapag 5 naman na pooling winner na to sa record, multiple, tapos 4 na straight. Sa radius ng 70 to 90 km air distance. Ayan. So awat na tayo, magpo-post tayo sa susunod na serye ng laban niya, which is a derby. Pero tuloy-tuloy pa rin naman yung training natin dito sa ibon natin na to. Pero 4 actually yung ibon na kinarga natin kagabi sa BBCM. So isa pa lang ang ating pauwi. So ulang pa tayo ng, ayun, 3. So I mean 2 na lang kasi nandito na si Yasha. O ayan, kulang na lang tayo ng 2 para sa ating training.